Okay. Yeah, hello. Hello, Kuya Vince. Magandang Magandang hapon po. hapon. Yes, yes. To everyone, sa lahat na nakikinig. At ako ay natutuwa at nandito na naman tayo. Nakakatuwa. Yes, kaya nga. Oo. Nandyan na naman tayo. Another Saturday for the month of December. December. Yes. Second We Saturday. are Talagang, in the 16th of December. yes. So, Yes. ano na talaga ang tawag doon? Amoy na amoy na ang simoy ng hangin ng Christmas. Parang Eh, kulang pa. Hindi naman normal to. Normal ba sa'yo to? ah, Hindi, hindi. Sa akin kasi amoy na amoy ko na dahil yung ating pag-aaralan ngayon is very exciting na Kung sa siyang bagay, napakaganda ng siya yung pag-aaralan ano. natin. Oo, yung pagpapadala kay Jesus ay bahagi ng very nature of God. So yun ang ating topic ngayong araw na ito. The Kaya nature bago of tayo God. tumuloy-tuloy, yes, the nature of God, mag-hi muna tayo Kuya Vince sa ating mga Mm-mm. tagapakinig, ating mga taga-subaybay. Advance Merry Christmas sa bawat isa at Ilang sana'y ilang days na ba? damang-damang po Ano na lang, 9 days na lang, ano? Tama ba? 9 days to go, Christmas na. Naku, Yes, talaga, ang countdown na bilis, ang tayo. bilis. Yes, Di ba? goodbye to 2023, ang susunod na Alam mo, sa ating totoo lang, aabangan. pag-usapan lang natin konti ang Yes, 2023, ano? Medyo, medyo mabigat ang 2023. Ikaw din ba nabigatan ka sa 2023? as kung sa sarili ko lang parang ganon, pero salamat dahil kasama natin ang Panginoon. Well, yun naman ang sinasabi natin. Pero syempre, pag sinabi nating mabigat, yun talagang ating pamumuhay, kakaiba kasi recovering pa tayo from the pandemic na Yes, nagtaas ng correct. lahat ng bilihin. Tapos ang nagmahalan, ang gasolina, di Tapos, maintindihan. okay, before the last quarter of the year, tumaas ang gasolina, tumataas ang bigas and all. So medyo talaga parang mahirap ang parang ang dali-dali mag-say goodbye sa 2023 dahil sa mga karanasang meron tayo. Pero for this Yes. time, we will be asking God's direction for us sa ating pag-aaralan ngayon dito sa ating lesson 5. So, manalangin muna po tayo. Kuya Okay. Vince, I'll go ahead. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming maraming salamat po, Panginoon. Heto na po kami sa pangalawang Sabado ng December 2023. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat halos naranasan po namin ang mga hirap at bigat na dala ng 2023. Subalit salamat, Panginoon, sapagkat kasama ka namin. Hindi mo po kami pinapabayaan and that's very part of your nature as our God and our source of strength. Pagpalain mo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaralan sa hapong ito. Ikaw po, Diyos, ang makasama namin sa buong pag-aaral namin ito. Dalayan ko po, Panginoon, na abutin mo din po ang aming mga tagapakinig sa oras na ito. Kami po ay magsama-sama na damang-dama po namin ang iyong presensya at ang iyong pag-ibig at ang iyong karunungan, Panginoon, at unawa ay makamtan ng bawat isa. Pinagkakatiwala po namin ang buong isang oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Amen. Kamusta naman ang dating ko sa'yo? Mabilis ba yung dating ko sa'yo? Okay, very very normal katulad nung dati. Parang mas clear pa nga ngayon, mas maganda siya. Very So, good. Very good. ah Yeah. oo. Alam ko hindi gaano mahihirapan si Kuya Search sa atin sa Yes. pag-adjust sa ating signal. Medyo Hopefully, mas maganda siya oo. ngayon. Hopefully. Sige, Hi, let's Kuya let's keep Search. positive. Let's keep positive. Yes. Okay? Yes. Sige, Okay, go lesson ahead, 5 na Ate tayo, Grace. Kuya Vince. So, Mm-mm. ito po ay ang naturalesa ng Diyos or the nature of God. Ano po ba ang tungkol sa naturalesa ng Diyos? To have a positive relationship with the Lord, we must know His nature and His real character. Totoo yon. Ang pagkakaroon ng relasyon naman kahit sino, kahit sa tao, dapat kilala mo yung tao. Alam mo, makipagrelasyon kasi hindi mo kilala.
So sa simula Yeah. talaga, ang tawag doon is knowing each other, di ba? Lagi tayong dumadaan sa stage na gano'n. Naalala siguro ni Kuya Vince before. Kahit kaming Mm. dalawa, kaya lang parang ang bilis-bilis ng knowing each other natin, di ba Kuya Vince? Parang, Mm. oo, At saka alam mo, ang iba na bilis tayo lang. ngayon ano? Iba na tayo ngayon, parang gamay na natin ang isa't isa. Parang kung anong topak mo, Yes. alam ko. Kung anong topak ko, alam mo. Parang sige Yes. lang, palagpasin na yan. Oo, ganun din tayo Mag- sa Panginoon. Nung yes. una, parang takot tayo sa Diyos kasi marami pa tayong hindi alam tungkol sa Kanya. So let's try to see here the things that we should know about Him. Is He angry because of our sin? Galit ba ang Diyos dahil sa ating kasalanan? Or is He a merciful God who wants to give us His life and blessing, independent of our performance? Ganun ba ang Diyos na galit ba siya dahil sa ating kasalanan o siya ay ang maawiing Diyos na nais tayo bigyan ng buhay at ng lahat ng biyaya na kailangan natin? Hiwalay doon sa ating mga ginagawa bilang tao. Yung ating naturalesa din bilang tao. So, yun po yung malaking katanungan na pagka hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo alam kung ano yung sagot sa tanong na yon. But the scriptures actually give us two different views of God. Not that He has ever changed or done anything differently, but there was a period of time that in the terminology used in the Bible, God held men's sin against them. Sa Old Testament kasi, talagang automatic yung kasalanan ay merong masamang epekto sa buhay ng tao. Katulad ng sinasabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Pero nung Old Testament, talagang the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, talagang literally Tunay. namamatay ang Literal. tao. Yes. Yes. Literal At saka talaga. talagang ginugunaw. Ginugunaw. Pag Yes. hindi ka marunong mag-offering, yung magpapausok ka, mag-offering ka yung to the real sense of the word, gugunawin ka ng Panginoon. Ngayon, hindi na Yes. ganun. Ano? And apektado pati yung the priest that who will be offering, 'di ba kaya nga meron silang kalembang doon sa kanilang damit, Mhm. tapos merong tali kasi pagka nag-offer sila ng hindi katanggap-tanggap sa Diyos at merong daladalang kasalanan pa, namamatay sila literally doon sa Holy of Holies. Kaya ang gagawin, hindi kasi pwedeng pumasok din ang isang makasalanan ulit doon sa Holy of Holies kasi sila din ay mamamatay. So hihilahin nila. Kaya nga may tali yung mga Pag hindi pari na na nag-o-offer. kumalembang, pag wala nang kumakalembang, ibig sabihin hindi na Pag siya wala na naglalakad. kumakalembang, yes. So Tumumba na ibig siya, so sabihin, hahatakin na siya. kailangan, yes, hahatakin na po siya. And that is yung taking the sin of men against them, yung kanilang actions against them. This can be compared to raising children. Tayo bilang magulang, when they're very young, it isn't possible to reason with them. Di ba pag maliit pa, Mhm. hindi mo sasabihin na, oh, ganito, bawal yung ganyan. Hindi pa nila masyadong mauunawaan yon. To tell them why they should act properly or why they shouldn't be selfish and take toys away from their brothers or sisters, hindi pa nila yon mauunawaan pag sasabihin natin. Kaya, yung mga medyo malaki ng anak natin, yun ang sasabihan natin, oh, wag yung aagawin ng laruan ng inyong maliit na kapatid, ni Nene o ni Nonoy. Laging yung mga mas matanda ang pinagsasabihan kasi mas nauunawaan na nila. Yung mga baby pa, they could not easily understand if you will tell them. Kumbaga, inosente pa sila, wala pa sa isip nila yon, ano ba yung mali, ano yung tama. Parang katulad ni Adan at ni Eva, nung hindi pa sila natutokso, they don't have any understanding of what sin and what's the difference between good and evil. Yun ang totoo doon. So there is innocence. Parang ganun din po sa ating mga anak.
pagka sila ay wala pang muwang sa mundo, hindi nila alam kung ano yung tama at ang mali. So they have to be told the rules, and if they break them, they will be disciplined. The rules have to be enforced even though they don't know about God and the devil, and that they're giving place to the devil when they are selfish. Yun yung laging sinasabi natin sa mga bata, na pag hindi ka marunong magbigay, ang pinapakinggan mo ay yung kaaway ng Diyos, ang demonyo. Di ba? Pag hindi ka mabait na bata, that's how we make them understand na pag hindi ka mabait na bata, hindi ka masunurin, hindi ka marunong magbigay, kung ikaw ay selfish, ikaw ay nakikinig at sumusunod doon sa kaaway ng Diyos. That's how simple we make them understand it. So they may not understand the concepts, but they can understand that if they repeat the action, they will be punished. Yun yung understanding natin. Kaya sa family, tinuturuan sila natin ng disiplina na pag ginawa nila yung good thing, we appreciate them, we acknowledge what they've done, at pag sila'y nagkamali, atin silang tinuturuan at dinidisiplina upang wag silang manatili doon sa mali nilang ginagawa. So, in a sense, that's what the Lord did in the Old Testament. Yun. Merong law na ibinigay. May batas na ibinigay through Moses para sundan. Ano ba yung sadya ng law na sinasabi natin? Mamaya madidiscover natin kung ano yung dahilan. Ano ba yung role ng law? Before people were born, before people were born again, sa kwento ng Biblia, they didn't have the spiritual perception we have under the covenant. So he had to give laws and enforce them with punishment. Sometimes even death. Kasi hindi naman lahat in the Old Testament times and even in the New Testament times. Si Priscilla at si Aquila sa New Testament times, nangyari sa kanila yon. Yeah. So, but not to all na nagkamali, especially in the New Testament. Yun lang yung medyo nakita natin na gano'n ang nangyari. Pero Alam mo, sa Old palagay ko, Testament marami. palagay ko, pinakita lang ni God na He is in control. Kaya Correct. nangyari yon sa New Testament na parang, hindi ko mo Old Testament, ganun ang ginagawa, hindi ko nagagawin sa New Testament. Kung talagang matigas ang ulo nitong leader na to, ikaw ay talagang mataas ang katungkulan mo. Pag mataas ang katungkulan nila ni Priscilla at ni Aquila, mataas ang katungkulan nila. Pagkatas ng loko sila. Which is, kaya hindi pwede yun kay Lord. Kumbaga, pinakita lang niya na hindi ko mo nasa New Testament ka na ngayon okay na. Hindi ko nagagawin. So he is still in control. Yun lang ang pinahiwatig diyan. Isa lang naman yung alam ko Meron pa bang iba? Parang siya lang din. Silang dalawa lang, di ba? Oo, siya lang. Tapos ang isa pa doon, kung iisipin mo, parang in the context of men, doon sa standard ng tao, okay lang naman yung ginawa nila kasi sarili nilang pera yon, pinagbentahan ng ari-arian nila. Sometimes we Parang think like decision that. nila. Oo, parang gano'n na iniisip din natin pag may kita tayo. Okay lang naman kasi kita ko naman to eh. Mali nga. Okay Mali nga lang. yon. Kasi nga, Kaya we nga, really have to understand na yung kita natin, yes, hindi atin yon. Originally, kay God correct. lahat yon. Kaya nga ibig Diba? Yun sabihin, ang, ganon ang understanding, Kuya Vince, sa mga tao, kahit mga, kaya, kaya nga ginawa ni God yan. Para para malaman natin maunawaan na readers na yung pera natin hindi talaga originally atin. Pero ang atin, galing binibigay sa ni God, Diyos. 90%. Ang kinukuha lang ni God, 10%. 10%. Imagine O mo yun. parang feeling natin walang karapatan ng Diyos sa kung anong meron tayo. Oo, Nakakalimutan mali. natin na siya ang pinagmumulan ng lahat. So, Mhm. yun po yun. And, yung because of that, he has to give laws and enforce them with punishment, sometimes even death, to deter them from sin para mailayo sila sa Mhm. kasalanan. Because Satan was destroying people through sin. Yun ang
paraan ni Exactly. Satanas para sirain ng tao. Yung patuloy at mas lalong lumalim at dumami yung kanilang kasalanan. Na parang hindi ka na pwedeng bumangon doon sa kasalanang kinalugmukan mo. There Yes, had to correct. be restraints placed on sin. So merong Mm. dapat, oo, may mga restraints placed on sin. And they had to be enforced. Kailangang ipatupad para maiwasan ng tao yung higit na pagkalugmok sa kasalanan. Although this left the false impression that God didn't really love us because of our sin, there is not what the Word of God teaches in Romans 5:13, which says, until the law, sin was in the world. But sin is not imputed where there is no law. Until the law, ang ibig sabihin, until the days of Moses when God gave the Ten Commandments and other ceremonial laws that applied to the Jewish nation. So up until that time, sin was in the world but wasn't imputed. So nung kapanahunan nila Adan at ni Eva, hanggang sa panahon ni bago dumating yung time ni Moses, wala pang masyadong makikita mo na basihan para maparusahan yung may kasalanan. So it was when the Ten Commandments was given through Moses, nagkaroon na ng standard o batas na susundan na pag ikaw ay hindi nakasunod doon, ibig sabihin may karampatang parusa para sa iyo. Yun po yung ibig sabihin dito. So hindi pa nai-impute the sin that you have committed before the law was given, hindi pa binibigay sa iyo yung kaparusahan na katapat ng kasalanan mo. That is what the word impute means. Hindi pa ibinibilang laban sa iyo yung iyong mga ginagawa dahil wala pang batas noon na sinusunod. Mhm. So, the word impute is a bookkeeping term, or it's example, you go to the store to buy something and say, put in my tab Tab. when it is Parang put on your ilagay mo, tab. ilista mo. Ilista mo dun Kaya sa nga, listahan oo, ko. ilista mo. Kaya nga, halimbawa, meron kang listahan na doon sa tindahan, yun ang sasabihin mo na ilagay doon. So it is recorded and charged against your account. Merong listahan ng lahat ng iyong utang, mahabang mahaba na. So nililista lahat ng utang mo base doon sa kung ano yung kinukuha mo. The same thing with what we committed na kasalanan, nakalista yon against us. Nung time na wala pa tayo sa grace ng Panginoon. So if they fail to impute it, that means it wasn't recorded and held against you. So pag hindi na-record, hindi kasama sa computation. So Ang ganda mo, kung, di ba? kaya nga sabi ng mundo, swerte mo. Kasi Ang ganda mo. nakalimutan ilista. Gandang-ganda Oo. sa iyo. O hindi po nalista laban sa iyo. Or baka naman may nakarinig tapos biglang narinig yung sa likod mo, mahal ka pala. Nung narinig na kung magkano na yung utang mo tapos pagtalikod mo, binayaran niya yung utang mo. So, yung Mm. utang mo was not counted against you. So, it was not Yes. imputed against you. Yun ang ibig sabihin ng Yes. impute. Yan. Oo. Hindi inilista para bayaran mo o bilangin doon sa mga utang mo. Yun Ang po ang ginawa ibig ni sabihin. Kristo, di ba? Yun na nga. Yes, Yung ginawa ni correct. Kristo, inimpute tayo. Hindi na tayo ginawa ng issue. Dahil nga, Wala yun na na. nga, kaya siya. Nawala. Kasi pero, Lahat ng utang, alam mo naman ng mga tao, ang problema ng mga tao, di ba? Parang yung guilt kasi, yan, inilagay naman ni Satanas yung emosyon na yan sa atin na kapag ka nagkasala tayo, magigilty tayo para maging offended tayo sa ibang tao na nagkakasala tayo. Yung mga masalimuot yan yung kasalanan, maraming pasikot-sikot din natin nakikita na akala natin tama ang sinasabi natin, pero yung paraan ng pagkakasabi natin,
pagko-condemn, nagiging self-righteous tayo, which is kasalanan. So, Correct. yun nga yung kasi yung nilagay sa atin ng Satanas na parang karapatan, parang entitled na to be self-righteous kasi meron tayong tamang sinasabi. Yun yung mga inimpute na ni Kristo. Pero, tinasabi ni Satanas, hindi. Kaya tayo dapat maintindihan natin to ng maayos, yung Oo. impute na yan. Hindi O, kaya compute ibig ha, sabihin, impute. oo. So, ibig sabihin, ganon yung nung wala pang batas. Pero nung nagkaroon na ng batas, yun yung nililista na lahat ng kasalanan natin and that is always taken against us. Mhm. So, dahil ang kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan, so wala tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan. Mm. So, tignan Kung natin, tutuusin. ano ba talaga? Kung tutuusin natin, wala tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kung Mhm. titignan natin, doon sa tuldok ng hanggang sa Ten Commandments, yung pagsunod nun. Kasi pag hindi mo nasunod nun, may listahan ka na ng lahat ng iyong kasalanan. Mhm. At yon that will always be taken against you. But you know, nung meron ng ipinadala na siyang nagbayad ng lahat ng ating utang, pagka tinanggap mo yung nagbayad sa iyo ng utang, kung mayabang ka pa, ayoko sa kanya. Bakit niya binayaran ng kasalanan ko? Hindi ko naman sa kanya sinabi na bayaran niya ang aking utang o ang aking kasalanan. May mga taong ganon na naalala ko yung friend ko, Kuya Vince, sabi niya, alam mo, bakit naman lahat ng kailangan natin, kailangan ba natin hingin sa Diyos yan? Sabi niya. Kung kaya naman nating makuha yon, parang ang yabang, no? Ibig niya sabihin, taas ng pride. Nakakahiya naman daw. Lahat na lang daw hinihingi sa Panginoon. Sabi ko, Ganun ang gusto niya that eh. talaga? Siya naman na Oo. may gusto nun eh. Gusto niya Kaya hingin ng nga, hingin sa kanya eh. Yun naman ang akala natin kasi yan na naman. Mga kaugalian na isinaksak sa atin ni mga Satanas pride. para Yes, hindi natin gawin. Akala natin mabait tayo correct. kung di tayo humihingi. Pero ang totoo, hindi tayo mabait nun. Masama tayo. Yeah, Sa kala ano ni natin God mahiyain sa, tayo. sa standards ni God. Kaya isusunod ko Correct. na to. Ha? Yes, correct, Kuya Vince. O, Go ahead, Kuya Vince. the verse is saying that until the time that the Ten Commandments came, sin was not being held against people. Parang, ang sarap naman yata nun. So, nung nagkasala si Adan, it wasn't held against him. Pero it was held against him kasi pinalaya siya eh. Pero alam mo ba kung ba't siya pinalaya sa Garden of Eden? Hmm. Kasi Anong nga, dahilan? nasa Bible eh. Hindi ko alam mo nabasa ko 'yon pero hindi nag-stick sa akin hanggang sa nakita ko. Kaya pala siya pinalaya sa Garden of Eden para hindi siya makalapit sa Tree of Life. Yes. Otherwise, pag ano siya sa Tree of Life at nakuha niya yung everlasting life from the Tree of Life, forever na siyang sinner. Mabubuhay siya ng everlasting as a sinner. Kaya pala siya pinaalis. Hindi dahil galit si God sa kanya o hindi dahil sa kasalanan niya. Kung hindi, alam ni God na siya ay magiging forever sinner kapag ka nagkaroon siya ng kapangyarihan ng Tree of Life. So mabubuhay siya forever. Kaya hinahanap ng mga tao yung Garden of Eden na yan. Kaya hindi makikita ang Garden of Eden because of the Tree of Life. Dahil ang mga And makasalanan, magkakaroon ng buhay correct. na walang hanggan. 'Di ba? Ano ba yung may alamat tayong ganyan sa Pilipinas na mali naman eh, na hindi naman totoo. Si Samuel Bilibet, kilala mo 'yun? Samuel, hindi na Hindi ko pinag-uusapan kilala. ngayon 'yan. Hindi mo kilala? Pero nung mga bata kami, pinag-uusapan yan ng mga, Naririnig ko yung oo, pangalan, pero oo. I cannot remember yung kwento. Siya daw yung kaisa-isang nabubuhay na umiikot sa buong mundo na hindi kailanmang namamatay. Pero hindi totoo Okay. 'yon. It's only a myth, Ami, no? yeah. Oo, because
Hindi nga po pwede dahil pinaalis nga si Adan doon sa Garden of Eden eh. 'Di ba? So, ibig sabihin, tama yung sinasabi dito na hindi talaga kinwenta yung kasalanan ni Adan. Yes. Kaya kasalanan ni Moses. Joke. Joke. Hindi, kasi sobra na kasi ang kasalanan ng mga Israelites noon. Kanya kailangang bilangin na ang kasalanan nila sa Panginoon, di ba? Kaya binigyan ng Ten Commandments, di ba? That's an amazing statement. Look at Genesis 3 and 4. Most people have the concept that when Adam and Eve sinned against God because he was holy and man was now sinful, he could have nothing to do with the sinful mankind. Sinful mankind. Ganon ang Alam mo, understanding. totoo yan. Nagkaroon ako ng experience nga kay God, di ba? Di ba naikwento ko na yon na nung niyakap ko si Jesus na nakaramdam ako ng konting, alam mo na kasi ang ganda ng katawan ni Jesus nung niyakap ko. Gumanon ako kasi nahiya ako, lumayo ako talaga. Pero yung dating niya sa akin, hindi siya affected. Kasi hindi naman siya talaga affected sa sin. Kasi nga Yes. holy Because siya. he know no sin. He know no sin. Holy siya. Holy siya. Kaya lang, alam naman ni God, in his mind, not in his heart, in his mind, he knows about the sin na hindi naman po pwede sa kanya, di ba? They think God drove man out of the Garden of Eden to remove him. Ito na, yung sinasabi ko, nauna na naman ako. Remove him from his presence because of the holy God couldn't have anything to do with unholy Unholy man. man. They Yes. further think until you clean up your act through right actions, God once again cannot have any relationship with you. That is contrary to the message of Jesus Christ, di ba? That Totoo. he brought. Romans 5:8 says, God commended his love towards you, and while you were yet a Yeah. sinner, Christ died for you. It's like for you. So the New Testament teaches that God extended his love to you while you were living in sin, not after Totoo. you have cleaned up your act. Hindi eh. Hindi eh. Hindi, Correct. hindi, hindi, ang qualification, hindi kailangan banal ka to be with God. Di ba? Kasi he came Ang here qualifi- for the and for the sinner, Oo, not for the righteous. correct. Yes. Ang qualification, basta join him regardless, di ba? Yun yung kagandahan nito. Kaya nung ako ay babae pa na sukdulang karumaldumal na abominable na lahat-lahat-lahat na ng kasamaan ay nasa akin noon. Tinanggap pa rin ako ni Jesus. And He Yes. received me the way I was then. Di ba? Doon ako masyadong affected. Doon ako affected masyado sa katotohanan na yan. Na talagang, ay, ang galing-galing. Ang galing-galing ni God. Sobra, sobra. Di ba? Talaga. Mm-mm. Di ba, ito nakalagay nga eh. Uh, one of the great truths, He loved you so much that if you receive His love, you won't want to stay as you are. Yan, Yes. yan yung isa sa sorry, ito yung mga dati kong natututunan kay Pastor Peter Tanchi. Hindi na siguro niya naaalala to, pero sasabihin ko, ako lagi kong sinasabi mga naaalala kong mga pinipreach niya. Nung araw pa, 90s pa, sinabi niya, God Tagal loves na. you so much. Oo, God loves you so much, He would not let you stay the way you are. That is exactly Totoo. what we read. Di Because ba? the way we were is we were sinners before. Pero nung tumanggap Mm. tayo kay Kristo, we might be committing sin, but we are no longer sinners because we were taken out of that nature that we have. Mhm. Dinala tayo doon sa sanctified life through Jesus. So wala na Mhm. tayo doon sa pagiging makasalanan, doon nagkakamali pa rin naman tayo.
Yun yung dapat maunawaan ng mga tao na Mm. hindi tayo nagkaroon ng relationship sa Diyos because we were qualified to through our actions. Hindi dahil sa Wag, ating mga ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Di ba, wag Kuya nating Vince? intindihin ang mga kasalanan natin. Hindi ko sinasabing magpatuloy tayo sa kasalanan, ha? Please Yes. don't Romans misconstrue me. chapter 6. Oo. Oo, 'di ba? Hindi ko sinasabi magtuloy tayo sa ating kasalanan. Kanya lang, hindi dahil sa kasalanan kaya tayo minamahal. Hindi dahil sa kasalanan kaya hindi tayo pwedeng mahalin ni God. Hindi Yes. totoo 'yon. Kasi mamahalin tayo ni God regardless. You will change, but you will change as a byproduct of God's love, not in order to Amen. get His love. Correct. Byproduct, di ba? Bunga. Um, actually, ito ang totoo. Ito ang totoo. Makinig kayo sa akin. Lahat ng feeling nila, sila ay, lahat na nakikinig ngayon na ang feeling nila ay sila ay makasalanan pa. Feeling nila sila parang hindi pwedeng humarap kay God. Hindi ka Kalokohan yan. ibig-ibig. Hindi ka Kalokohan yan. ibig-ibig. Parang ganon. Mahal ka Mm-mm. ni God regardless of who you are. Pero, Correct. pag patuloy mong inaalam, kinikilala si God, like kinaibigan mo siya, ginawa mo siyang friend, ginawa mo siyang relative, ginawa mo siyang kapatid, ginawa mo siyang ama, ginawa mo siyang hari, as in sinunod-sunod mo yon, darating ang araw, yung kasalanan mo, wala ka ng ka-effort-effort na talikuran. Yun ang Amen. Totoo katotohanan. yun. Mm-mm. Yan yung sinasabi dito. Nagiging byproduct siya ng pag-ibig ng Diyos. Kasi nararamdaman mo na yung pag-ibig eh. Alam mo, kaya ang mga tao nagkakasala, kulang sa pag-ibig. Correct. Ang isang bata na confident sa kanyang magulang, sa kanyang ama, sa kanyang ina, sa pagmamahal magtitiwala siya eh. Hanggang sa lumaki siya, hindi siya inabuso, hindi siya inaway or anything. Talagang tinuruan siya ng tamang asal at kitang-kita yung responsibility sa magulang na sila ay nagiging role model. Mararamdaman nila na mahal talaga sila. Lalaki silang Totoo. hindi suwail. Lalaki sila na hindi pasaway. Kaya may mga taong hindi pasaway. Kasi nabuhay sila ng maganda dahil ang mga nanay-tatay nila ay naging masunurin sa katotohanan ng Panginoon. Amen. Diba? So kaya yun Nag talagang, yung itinanim mo sa pag-ibig, Kuya Vince, yes. pag pag-ibig ang tinanim mo, pag-ibig din ang Aani ka ng aanihin mo. pag-ibig. Yes, correct, correct. In Genesis 4, you can see that God was still fellowshipping with man. Still talking with Adam and Eve after they sinned. O, nakikipag-usap pa rin siya. He Yes. talked with Cain and Abel. And Yes. when they came to offer sacrifices to him, he spoke to them in an audible voice. O, di ba? By Correct. their reaction, we can see that they were accustomed to hearing his voice. Sarap ng pakiramdam na yan. Kaya nga, parang gusto ko Eh, marinig din yun. Kaya lang kaya. oo. Kasi ako, I hear him audibly and I know the feeling. Kaya nahihiya akong gumawa ng kasalanan. Kasi nandun na ako sa sitwasyon na yun. Dadating din ang kahit na sinong may gusto niyan, Grace. Malamang Mm. nadidinig mo na hindi mo lang na-identify. Naririnig ko naman. I can hear his voice very gently. Pero yung experience talaga nila na if if he wanted to talk to them, talagang audibly the voice of God Ay, is ganito ano, sa akin ha. Ganito sa akin. Ito, para tayong nag-uusap. Ganyan. mm. Bigla may image na pupunta sa harapan ko. Oh, ganito, ganyan, ganyan. Kasi pati yung accent ng Pasig, gets niya eh. Kasi that's how I can relate. Yung accent, yung pakikipag-usap ng Pasigenyo, ganyan din siya makipag-usap sa akin. Kasi yun yung nagre-relate ako as a child. He talks to me Mm. as a child. No? Kaya ang sarap ng pakiramdam kasi
yung innocence ng aking pagiging boy, it's so encouraged, it's so enlightened by God. Yung aking pagiging little boy, He talks to me as His little boy. Which is, yun kasi dapat tayo. We Hold have to on. become like children, di ba? Yes, Kasi yung yung walang innocent period. kasalanan. Yes. Kaya yun yung kagandahan talaga. Well, anyway, we can expound on that a little later. Maybe baka lumabas yung mga issue na yan. Ano? By the reaction, we can see that they were accustomed to hearing his voice and it didn't scare them. When Cain killed his brother Abel, uh, eh, brother Abel, and became the first murderer on earth, God's audible voice came from heaven. Where is your brother Abel? Cain lied to God, seemingly without compulsion. That can happen as if, no, hindi niya alam. That can happen only if a person is used to hearing the voice of God, that they can take it for granted and have no fear of it. All this says it is that God was still fellowshipping with mankind and had not broken fellowship. Yan yung sinasabi ko eh. Di ba sinabi ko kanina, nabasa ko sa Bible, hahanapin ko. Next, nakalimutan ko na ko na yung verse. Pero nakita ko siya, nagulat ako. Kasi talagang, yan minsan yung kagandahan ng TikTok. Ang dami ko nakikita sa TikTok. TikTok ko nakita yun eh. Na hindi pinalayas sila dahil hindi nila po pwedeng galawin yung tree of life. Nakalagay talaga sa Bible. You can Google it. Question nyo sa Google, why did God ano ba yung pinalayas ng Ingles? Why did God banish Adam and Eve in the Garden of Eden? Lalabas yung verse na yon. Okay, lalabas yon. Ihanapin mo nga habang nandiyan ka. Sige I-google nga, mo try ko. para makita mo. Okay. Where is your brother Abel? Cain lied to God seemingly without compunction. That can happen only if a person is so used to hearing the voice of God and they can take it for granted and have no fear of it. All this says is that God was still fellowshipping with mankind and had not broken fellowship as is commonly believed. Nakita mo na? Hindi pa. Sabihin mo Hindi pag pa, nakita mo na. sandali lang. Oo. He Mamaya, was oo, not sige. he was not imputing man's sin to him. Does that mean that he condoned their sins or that they were not wrong? No. That's the reason he eventually gave the law. God had to give the law to bring man back to a proper standard. Okay. Yan din yung ginagawa ng batas natin eh. Yung batas natin. Kaya tayo may batas dito sa mundo. Sa mga gobyerno, lahat. Para ma-contain tayo doon sa tamang asal. Para tayo ay magkaroon ng ating disiplina. Kaya ganyan din yung sinasabi ni God dito. Okay. He was not imputing man's sins to him. Does that mean that God condoned their sins or that they were not wrong? No. That's the reason he eventually gave the law. God had to give the law to bring man back to its proper standards. God had to show man and he needs a savior and that he has to humble himself and receive forgiveness as a gift. Sadly, religion has manipulated religion, ha? So, ginamit ni Satanas ang religion to manipulate, no? And control these things to teach that the law was given so that you can keep it
and thereby earn God's forgiveness and acceptance. Hindi. Hindi. The purpose of the Old Testament law was to magnify your sin to such degree that you would despair and ever saying yourself to say, God, if this is your standard of holiness, I can't do it. Parang umamin tayo, nagpakumbaba tayo, na tayo, hindi natin po pwedeng arukin ang standards ni God. Correct. Forgive me, have mercy on me, and overall nature of God has always been love. Oh, di ba? Mm-mm. Nakakaano, Yes, children. nakaka-touch. Kanya nga, Children. kapag ka tayo ay pinalaki ng ating magulang ng tama, di ba? Sabi nga ng Bible. Eto, nakuha ko na Do Kuya not, Vince. teka muna. Do not spare the rod. Di ba? Kasi if you spare the rod, hindi mo matuturuan ng anak mo. Yan ang sinabi ng Biblia, di ba? Totoo. Kanya, Mm-mm. kailangan Eh, talaga, gagawa ka rin ng discipline. Yan yung ginawa ng Panginoon. Yun yung rod niya, yung commandments, yung law, ang rod niya. Para tayo correct. ay umayo. Sige, basahin mo ate. Okay. Eto nandito sa Genesis chapter 3 verse 24. So he drove out the man and he placed cherubim at the east of the Garden of Eden and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life. Hmm. Yun Okay. yon. Tuloy mo. Nung Tuloy mo. pinaalis sila, Tuloy mo. may gwardya Either na nasa, inilagay. nasa unahan yan o sa sumunod. Ano yung sumunod? Sandali, hanapin ko ulit. Oo, Kasi ito lang meron yung yan eh. nakalagay Parang kasi. sinabi diyan sa Bible kung bakit pinaalis, binanish ano, si Adam and Eve. Not because of their sin, but Okay. because, nakita mo na, Hanapin ko. basta hanapin mo doon sa Biblia. Anyway, o di ba? Go ahead. Oo. Dire-diretso na tayo. Di mo Mm. napansin? Ang haba na natin. O kaya Mapagod nga. na ako Kaya actually. nga. Hindi ako sanay na napuputol. So anyway, Okay. ayan. So yun yung beauty of who God is. Sa totoo Mm-mm. lang, because of His love, everything is because of His love. Huwag nating isipan ng masama si God kasi hindi siya masama. Napakabuti ng Panginoon. Grabe. Sobra, Grabing sobra. kapituhan. Grabing kabutihan. Na kapag ka ito ay nagpatuloy ka ng pag-aaral ng salita ng Diyos, nagpatuloy ka ng pagsasalita ng salita ng Diyos, ibig sabihin, pag-share ng salita ng Diyos, matututo ka. Tinan mo yan eh. Hindi mo alam yung verse na yan, ano? Pero, nandiyan Nabasa nakasulat. na natin. Mm-mm. Basahin mo yung naunang verse at saka yung sumunod na verse. Diyan. Nagpunta ka Chapter na sa 3, Bible. sandali po. Mm-mm. Okay. So before tayo Genesis pumunta sa chapter ating 3. mga discipleship questions. Sige. Ang tagal naman, ayaw lumabas. Chapter 3. Mm-mm. Yan. Hanapin ko. 4, 5. Chapter Yun. 3 verse ano? Chapter 3. Ba't ayaw hanggang dito lang. 23. And the Lord God, the man who has now become like one of us, knowing good and evil, he must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live Ayan. forever. Ayan. O, di ba? Yes, that is O, sige, verse tuloy mo. 22 of chapter Tuloy 3. mo. Hindi, yung nauna pa Uh, dyan. Yung nauna uh, pa. the Lord God made garment of skin for Adam and his wife and clothed them. And the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. So Yan. the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. O, di ba? After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. So that's Mhm. God
God's purpose. Actually, that is God's love. Kasi, Yes. kailangang umayos si Adan at si Eva. Yung At kanyang magkaroon mga pa rin ng, descendants, salvation. Kasi, yes, magkaroon hindi pa rin. salvation ang pagkain ng prutas sa tree of life. Hindi salvation yon. Yon ay pagiging Diyos. No? Yes. Kasi ang pwede lang gumalaw noon, kaya sobrang gwardyado na meron ako kakilala na ang tingin niya si Tim sa God culture na ang tingin niya si Elijah ay nahanap kasi a quest ni Enoch yan eh. Ni Enoch. Quest ni Enoch na hanapin ang Garden of Eden na finally nakita niya na hanggang ngayon nasa Garden of Eden pa siya. Buhay pa rin siya hanggang ngayon. Because Kasi nakita niya na yung, hindi siya nakitang namatay eh. oo, kaya nga, malamang nakakain siya ng prutas ng, di ba, Tree of Life. So, buhay pa siya hanggang ngayon, si Enoch. Posible yon. Pagka tayo ay kinuha na ni God, malamang lalabas na si Enoch. Kasi, pag kinuha na tayo ni God, ni-rapture na tayo ni God, pareho na tayo na for life everlasting na yun eh. We are immortal people na. Immortal So na kaya tayo nga nun eh. oo, nung Kaya nagkasala lalabas si na si Adan at Enoch. Oo. Pag yes. binanish na ang demonyo, ang Antichrist, natapos na ang tribulation, pagkatapos ng tribulation, immortal na tayo. Di ba? So Yes. ito ay magiging New Jerusalem, New Israel, ang lupa for 1,000 years. Lalabas na si Enoch. Bubuksan na ang Garden of Eden. Lalabas na ang Garden of Eden kasi wala nang sasay kahit Yung tree kumain of tayo life. dun sa Tree of Life kasi immortal na Yes. tayo. So, ang effect nun, Yes. hindi na katulad ng mangyayari kay Adam and Eve. 'Di ba? Na mabubuhay sila forever nang makasalanan sila. Kaya Mm. inalis ni God si Adam and Eve doon for the promise of redemption. Correct. Gets mo Kasi yon? merong ano yung pag-ibig ng Diyos talaga ay hindi pa rin nagdala doon sa kamuhian niya yung tao bagamat Mhm. nagkasala. Kasi gusto pa rin ng Diyos na yung kanyang original plan of having man to live with Him in eternity ay mangyari pa rin kasi yun ang kanyang kalooban. Yes, correct. Kaya napakaganda kapag ka naintindihan mo talaga ang sinasabi ng Biblia. Kasi solve na solve ako para hindi ako magkanda ulayaw ba sa katotohanan na to na mahal ako ng Diyos. Kanya hindi ako makaalis doon sa transformation ni God. Kasi si God talagang gumawa sa akin nun. Mahiya naman ako sa mukha ko, ang kapal ng mukha ko kapag bumalik pa ako. At saka sa edad na to, the moment na ako'y bumalik sa aking pagiging transgender at pagiging homosexual, ay nako, sinasabi ko sa iyo, gugunawin na ako. Ura-urada. Ura-urada Tsaka yon. parang wala na ding pakinabang sa iyo yon at your age Wala now. na. Joke Ano lang. pang, sino pa Kaya nga, maniniwala sa akin? Wala na maniniwala sa yes, kaya akin. nga. Di ba? Pero I really love the way God has taken you out of it. It was still in the Yeah. time, it was still at the time that you were still so active Yeah. and At still napakaganda young. ko pa noon. Oh, I was only 32, 33. Ang bata ko pa, ang ganda ko pa noon. Sa totoo lang. Ang sexy Kaya ko pa nga. noon ng bewang ko, 26 lang. Tumaba na ako ng Mas, konti, mas pero sexy 2 pa sa inches akin, lang. ha? 26 lang ang bewang ko noon. Nung kinuha ko ni God. Imagine mo. Pero ang totoo, yun ang katotohanan. O sige, let's go to the discipleship questions. Doon tayo sa Yes. discipleship question. Read Exciting. Romans 5:13. Okay, basahin Ah, natin ang Romans 5:13. For until the law, sin was in the world. But sin is not imputed when there was no law. Ano yung tanong? Yan yung ang pinag-usapan natin tanong, kanina. what does the Sige. word impute mean? Ayan, Ano ibig sinabi mo na sabihin kanina. ng word na impute? Oo. Oo, Ibig sinabi mo na sabihin ng kanina. impute, ulitin natin, Ah. ang ibig sabihin ng word na impute ay Ay, mahaba hindi pala to. hindi nabibilangin ang iyong kasalanan laban sa iyo. Yun ang ibig Mm-mm. sabihin.
Kasi nung To wala pang law, charge, to to charge charge to to one's one's account. account. Wala, Kaya nga, oo. hindi na ililista, nung wala pa yung law, before Mm. the time of the law, of the Ten Commandments, hindi na, hindi pa nun nililista ang kasalanan kasi wala pang basihan Oo. yung Oh, dito na tayo paglilista. sa answer key, ate. Mahaba pala to, 10 pala to. Kala ko talaga lima. Yes, 10 yan Dito na lahat, tayo sa 10 answer lahat. key. At Yes, we only have 10 minutes. Okay? okay. So, number 2, ikaw. Bilis lang tayo. So number 2 sa ating question na sasagutin, ang Answer tanong key dito, tayo, ha? Answer. Mm. in what was the purpose of the law? Ano ba ang dahilan ng pagkakaroon ng batas o ng Ten Commandments? Sa Romans 7:7, ang dahilan ay to make sin known upang ipakilala kung ano yung kasalanan, ano ba yung mali at ano ba yung tama. Kaya Mm. inilagay yung law para makita na ito yung tama at pag lumabas ka doon sa law, ibig sabihin mali yung iyong ginawa Yes. para Para malaman maging natin. aware tayo. So, Kasi maging kapag aware walang tayo ng batas, kasalanan. sige, akala natin wala tayong ginagawang mali. Yes, Kaya kala may natin batas okay para ng malaman lahat. natin may ginagawa tayong mali. Okay, number 3 Yes. tayo. Next question. Yes, According go ahead. according to the verse, what was the purpose of the law sa Galatians 3:24? Ang purpose ng law is to show mankind their need for the Savior Jesus Christ. Amen. Yun Ganda. yon. Imagine mo, sa Old Testament pa, sa kasalanan ni Adam at Eva, alam na ni God na dadating ang araw na ipapadala niya si Jesus Christ sa baba. Correct. Ngayon, kung babalik na naman kayo doon sa sinasabi ko sa inyo, lagi kong iniisip para mas maintindihan ko ang Biblia. Yung oras ni God at oras natin. 1 hour sa Kanya, 1,000 of years. So, in 6 days, alam niya na napoforesee na niya. Kasi, kamo na. Thousands of years. 3, hindi ko alam kasi, matagal siguro to mga 6 days siguro or something kay God. For example, 6 days kay God, ang pagdating ni Kristo dito, yung Christmas ba? Yung On the Christmas, seventh day. yung on the 7th day, hindi, 6th day. Kasi, 6th day yun. Kasi nabuhay na si Kristo eh. So, magre-relax Mm. na sila kasi buhay na ang si Kristo. Pagkatapos, kaya gusto ko yung nagko-compute ako ng ganyan. Mas naiintindihan ko kasi yung heart ni God na ah, alam niya na kaagad kasi konti lang naman, ilang araw lang naman yun para sa kanya for the Savior to come. 'Di ba? So nandun pa lang siya kay Adam and Eve, alam niya na. 'Di ba? Number 4, ate. Number 4, in John 8:1-11, ang tanong dito, how did Jesus deal with the woman caught in adultery? Yung 'di ba, yung babae na Hmm. sabi niya wala siyang asawa. So, Hmm. ang Hindi ba si ano pinakita ng 'yon? Diyos Si doon, Magdalena? si oo, na ang ano doon is ang pinakita ng Diyos is he deal with that adulterous woman mercy and grace, yung awa at biyaya. Yon ang ipinakita ng Diyos. Hindi yung kinondemn Kasalanan. niya yung Oo. Hindi yung kasalan kinastigo. siya Hindi siya hindi siya kinastigo. kinastigo kundi na siya Oo. ay pinahayagan ng awa at ng biyaya mula sa Diyos. Kaya Oo. napakaganda ng approach ng Diyos sa atin. Hindi yung katulad natin, pag nakita natin yung tao, i-condemn agad natin, sabihin natin ganon. Makasalanan ka kasi. Go ahead, Kuya Okay, so Vince, sa number number 5 5. tayo. Did Jesus's words and actions reflect the true nature of God? Sa John 3:34. Yes. Okay. Yung true nature, kaya nga, kung hindi natin kilala si Jesus, mahihirapan natin kilalanin ang Diyos Ama. Kasi, ang sabi ni Jesus, my Father and I are one. So, kung anong Yes. ugali ni Jesus, ganun din ang ugali ni God. So, pag nakilala niyo si Jesus, kung anong ugali niya, ganun din ang ugali ng Ama niya sa langit. Number 6. Amen. Number 6, yung according to this verse, what is the true nature of God? O sa 1 John 4:8,
He that loveth not, knoweth not God, for God is love. So love ang nature ng Diyos. Pag hindi mo kilala ang Yes. Diyos, hindi mo alam kung anong pag-ibig. Go ahead, number 7, Kuya Vince. Number 7. God's love was directed towards us when we were what? This is from Romans 5:6. Without When strength, we were, di ba? When we were without strength, helpless and ungodly, di ba? God's love doon itinutuon niya. Nung tayo ay mahina, nung tayo ay makasalanan, yung tayo ay malayo sa kanya, imagine mo yun, parang naalala ko ang ugali ng nanay na kapag ang anak niya wala sa kanya, hindi mapakali. Ganon din si God. 'Di ba? O ang anak mo, kahit tatay yes. ka, di ka mapapakali dahil wala na yung anak, wala yung anak mo sa harap mo. 'Di ba? Number 8. Okay, number 8. Sa Romans 5:8, ang tanong dito, God loved us while we were what? So sa Romans 5:8 ang sabi, but God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Nung makasalanan pa tayo, minahal na tayo ng Diyos. Yes, 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 Okay. correct. Number 9, Number sa'yo 9. na. God loves us while we were what? Yes. Romans 5:10. Oo, nung tayo ay kanyang kaaway pa, minahal na niya tayo. So tama yung sinasabi Yes. niya, 'di ba? Love your enemies. Kasi Correct. ganun ang ginawa ni God Siya sa talaga ang atin. example natin. Oo, oo. Na minahal tayo nung tayo ay kaaway pa niya. Number 10, ate, last. Okay, if you ask Jesus Christ to forgive you and be your Savior and Lord, trusting Jesus' sacrifices payment for your sin, would God show you His true nature of mercy and grace? Of course, yes. Yes na 'Di yes. ba? Yes na Dahil, yes. yes na yes. Yan, pag tayo ay inacknowledge natin yon, ipapadama sa atin ng Diyos yung kanyang pag-ibig, yung tunay na nature ng Diyos na siya ay maawain at mabiyaya. So tayo Bottom ay line, bottom bottom line. line kapatid, tayo Yes. ay minahal ng Diyos regardless. Kung Regardless ano sa man. kasalanan Not natin. because of our Hin performance. no, no. So let us forget performing to God. It is not the issue. The issue is how do we love a loving God? Yun ang issue. Amen. Kaya on that, let us pray and praise the Lord for what we Amen. have Go ahead. done. Thank you, Yes. Lord. Praise Thank you, God. Lord. Napakaganda ng aming Amen. pinag-usapan. Puro pang-iibig mo. Ang galing-galing mo, Panginoon. Maraming Yes, salamat Lord sa aming God. isang Mm. oras na pakikipag-usap sa iyo, pakikipag-usap sa aming tagapakinig. Lord, bless, bless, bless everyone that hears this wonderful message of your Yes, nature, Lord. God. Because this is your nature, who you are. You are a Amen. loving God. And Amen, Lord. lahat ng ama na mapagmahal na ama na sumusunod sa iyong yapak, lahat yan ay natutunan nila kung sino ka maging ama. Kaya maraming salamat sa mga amang ito at pinagdadasal namin ng lahat ng mga ama na maging katulad mo na Amen, ang Lord. pag-ibig Amen. na nanggagaling sa iyo ay mapa sa kanila at mamahal nila ang kanilang mga Amen. anak ng tama, Panginoon. Amen. Maraming Amen, Lord God. salamat sa aming programa na A Day with Ate Grace and Kuya Vince na kami ay patuloy na nagiging mas kapaki-pakinabang sa iyong ubasan. Panginoon, Yes, Lord God. pagpalain mo po ang 91.9 BBS DWLV FM dahil itong Yes, Lord God. Bicol Broadcasting System ay tunay na nagbibigay ng daan para mas maunawa at maintindihan na ng lahat ang iyong katotohanan. Kaya kami ay Yes, Lord God. patuloy na humihingi ng iyong kapangyarihan na kami ay maging kalugod-lugod para sa iyo. Amen, Lord God. Lord, bless the owners, bless all the technical people, si Kuya Serge, si Ariel, Yes, si Lord. Joy, and everybody. Lalong-lalo na Yes, Lord. ang mga may-ari na ang mga Villafuerte, lalo na sila Lane. Lord, we pray for her and hope she goes Yes, well, Lord. and we continue to pray for Yes, Lord. her healing, Lord, in everything that she does from this day on.
Lord God, Excellent. may continue to bless this station, bless everyone, lahat ng mga kasamahan namin dito na Excellent. muling paulit-ulit na maging kalugod-lugod para sa iyo. Maraming Yes, salamat kay Lord. Ate Grace at maraming salamat po sa inyo, higit sa lahat. Amen, Lord. This we pray in Jesus Christ's name. Amen and amen. 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 So, tapos na naman tayo, Kuya Oh, Vince, sakto sa tayo. isang Sakto. episode. Yes. Sakto. Okay. Yay. Thank you, Kuya Ariel and Kuya Serge, for Yes. taking time with us. So, dire-diretso, wala muna tayong, hindi tayo nakapagbigay ng pagkakataong magpatugtog Kuya ng Search na lang ang music maglalagay because, niyan kung saan niya gusto. yes, yes. Okay. Thank you very much for the blessing, Lord. Thank you very much for your grace and mercy. And you continue to love Amen. us forever and ever and ever and ever. Eh, Thank you, God. okay. So, till next time dito sa programang A Day with Ate Grace. and Kuya Vince. Bye-bye, Yay! everyone. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye po.